pong topic sa Father's Conference. Who's in charge? Alam niyo po, pagka hindi natin alam who's in charge sa pamilya, may problema tayo. Kaya magulo ang pamilya kasi hindi natin alam who's in charge. At sa Diyos, sa Kanyang pamumuno sa atin, pag hindi natin naintindihan who's in charge, may problema tayo. So, yun pong pag-uusapan natin ngayong umaga, the providence of God. Who is running this world? Sinong nagpapatakbo ng mundong ito? Again, ang kabaligian ko nun, akala ko ang mundong ito pinatatakbo ng Diablo. Kasi di ba nagkasala si Eva at Adan, at sabi ng Diablo kay Jesus nang siya'y tinukso, bibigay ko lahat sa iyo. Narinig to kasi akin to. Pero mali pala yung idea na si Satan na nagpapatakbo ng mundong ito. Bagaman, ang sabi ng Bible, ang mundong ito ay makahilig, di ba? Sa kasamaan. So, ang leader ng kasamaan, Satan. So, mali pala. Dahil ang providence, ang administration ng mundong ito, hindi pa rin nawawala sa kamay ng Diyos. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin na the providence of God. Merong apat na view kung anong nangyayari o paano nangyayari ang mga bagay sa mundo na ito. Apat na theory. Number one, ang sabi sa atin, the law, the view that comes to pass according to a fixed law, the law of nature. Marami ang naniniwala na yung batas ng kalikasan lang ang nananaig. Kaya nangyayari mga bagay dahil batas ng kalikasan. Na tayo ay dictated by hindi makapick up. Kanino pa hindi makapick up yan? Okay, yung law of nature. Tayo daw ay sumusunod sa batas ng kalikasan. Kung ano yung sinabi ng kalikasan, yun lang ang susundin natin kasi yun yung ang sabi, kaya nangyayari ang lahat. Okay? So, tinatawag ito na rationalist. Okay? Ang sabi sa atin, those who hold this view are rationalists, refuse to believe anything that cannot be explained by natural ground. So, rationalist. Bakit daw merong global warming? Because sinira natin yung nature. Saan lalagay? Lalagay. Ayaw kumapit eh. Pili tayo ng panibago. Lapit, dapat. Okay, okay na? Wala pa rin? Hello? Yes. Okay na? Dapat ang bilhin mo yung collar ng aso. Okay, rationalist. Number two, ang sinasabi ay yung tinatawag na things happen by a sort of chance. Okay? Nothing fixed, nothing certain. By chance. Nangyayari daw ang lahat ng mga bagay. Ano sa Tagalog yung chance? Pagkakataon. Kaya namatay si Pastor Morada dahil dahil ng pagkakataon. Hindi sinasadya, pero dahil sa pagkakataon namatay siya. Aksidente, ganun din. So, ito yung pangalawang theory, paano nangyayari ang mga bagay. Pangatlo, ang sabi sa atin, everything comes to pass by a cold, impersonal force called faith. Yung fatalismo. Di ba? Wala lang. Nangyari lang. Okay? Fatalism. Kaya sira-sira will be. Kahit naman wala kang gawin, may mangyayari din. So, yun ang sabi nila. Pero again, hindi po yung totoo. Pang-apat, ito yung things come to pass by the providence of God. Ang lahat ay nangyayari dahil sa pangunguna ng Diyos. Providence of God. Ang sabi,
ang Diyos bilang Creator is the Administrator. Okay? Hindi po totoo ng likhain ng Diyos ang kanyang nilikha, iniwan na pagkatapos. Hindi po. Siya po ang nag-administer. Kahit pa nung magkasala si Eva at si Adan, hindi iniwan ng Diyos ang mundong ito. Okay? Kaya wala pong nangyayari sa buhay natin without the knowledge of God. Without the hand of God. Lahat ng nangyayari sa atin, meron pong kamay ang Diyos dyan. Minsan lang mahirap maintindihan. Di ba? Yung mamatayan ka na mahal sa buhay, nasa lang kamay ng Diyos dyan. Alam niyo tayo, madaling sabihin, madaling makita yung kamay ng Diyos kapag ang daming perang dumating sa iyo. Madaling sabihin na ang kamay ng Diyos ay naririto dahil binigyan ka ng asawa. Binigyan ka ng nobya. Binigyan ka ng mga bagay na sa tingin mo yung blessing ng Panginoon. At lagi natin sinasabi, the hand of God. Ang Diyos, ang kamay ng Diyos ay naririto. Pero pagdating na ikaw may sakit, nasaan ang kamay ng Diyos dito? Pagdating ng panahon na namatay ang mahal natin sa buhay, nasaan ang kamay ng Diyos dito? Pagdating ng mga bagay na gumagawa sa buhay natin na hindi natin maintindihan, nasaan ang kamay ng Diyos? Pero sana maintindihan natin na kahit hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos sa buhay mo, laging naririyan ang kamay ng Diyos. Okay? Buti pa yung mga Katoliko, may kamay ni Kristo. Saan? Sa Quezon? Punta ka, andun ang kamay ni Kristo. Ang leeg ni Kristo nasa Bataan. Doon ka naman pupunta, andun naman leeg. Hindi po. Bakit yung kamay ni Kristo na andun, ang mata ni Kristo na andito. Paano nagpo-Voltin nyo? Buti pa si Voltes 5. Okay? Ang sabi po sa atin, the providence of God. Ang ibig sabihin, He is the administrator. Ito pong ibig sabihin ng providence. God's government of His creation. Meron pong gobyerno ang Diyos sa kanyang mga nilikha. Okay? The government of God in the affairs of the world. Okay? Kaya hindi po walang kamay ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa atin. Okay? Sa buong mundo, ang Diyos po ay andyan ang kanyang kamay. Kaya ang sabi, the government of God in the affairs of the world. At alam niyo ba na napaka-importante na maintindihan ng mga mananampalataya yung providence of God. Bakit kanyo? Ang sabi sa atin dito, kung ang mananampalataya ay magkakaroon ng tamang pagtingin sa pangunguna ng Panginoon sa kanyang providence, the believer will learn to look for and will be able to see God's hands and heart in all his experience. Meron ba kayong karanasan na dinadaanan ngayon? Ang tanong lang, naintindihan ba natin kung anong plano ng Diyos sa atin o bakit meron yan? Hindi. Pero kanina sa ating Sunday School, God's sovereignty are giving us absolute security. Nagsabi sa Romans 8:28, all things are working together for good to them that love God. Ang ibig sabihin, lahat daw ng nangyayari sa inyo, kung minamahal nyo ang Diyos, yun ang catch. Kung minamahal nyo ang Diyos, lahat ng ito nangyayari para sa ikabubuti nyo, whether naintindihan nyo o hindi. Kaya nga ang kailangan natin, di ba, pagtitiwala. Ang problema kasi natin, pag hindi natin naintindihan ang sovereignty of God, malamang hindi rin natin naintindihan yung ating responsibility. Right. Kaya tayo ay aligaga sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kasi hindi natin naintindihan that God is administering something sa ating buhay and all things are working together for good. At least, if we love God, sabi ng Bible, and who are called according to His purpose. So,
titignan po natin. Sabi dito sa 1 Kings 6:9, hindi tayo tulad ng mga Filisteo na sasabihin, this, asan nyo? 1 Kings 6:9. Tama, 1 Kings 6:9. Yan ba yan? Ang sabi sa atin dito, mali yata yung verse ko. Ang sabi sa atin, ang sabi sa atin, it was a chance that happened unto us. Ito ay accident lang na nangyari sa atin. Hindi tulad ng sinabi ni Job sa Job chapter 21, the Lord gave and the Lord take it away. Anong ibig sabihin nun? Hindi naniniwala si Job na lahat ng nangyayari sa kanya is by chance. May kamay ang Diyos dito. Ang sabi niya, the Lord gave and the Lord take it away. Anong ibig sabihin nun? Pinagkakatiwala ni Job yung pag-administer sa buhay niya. Di ba natatandaan niyo si Job, tumanggap ng maraming bagay sa Diyos. Pero sa langit may nangyayari. Di ba? Anong nangyayari? Sabi ni Satan, sabi ng Diyos kay Satan, kasi pabalik-balik pala si Satan sa langit eh. At sabi doon, inaakusahan niya si Job. Sabi ni Job, kaya lang naman nagtitiwala sa iyo, may trabaho yan. Maganda sweldo niyan, maganda nobya niyan, maganda ang... Kaya nagtitiwala sa iyo. Subukan mo, alsan mo ng trabaho. Pag hindi yan, itinakwil ka. Di ba sa atin? Marami sa atin, nung may trabaho, maganda trabaho, nasa church. Pero nung mawala ang trabaho, nawala din siya sa church. Hindi kaya nyo naintindihan na nakausap ni Satan ng Diyos, kaya alam naman nandiyan sa church yun eh. Maganda trabaho niyan eh. Alam nyo kasi tayo, merong tayong dapat maintindihan na baka kaya nasa church, natatakot ka na galawin ng Diyos yung mabuting bagay na nangyayari sa inyo. Kaya kayo nasa church dahil baka alsin ng Panginoon yung aking trabaho. Baka alsin ng Panginoon yung tinatamasa ko ngayon. Ako ay mag-church ako. Alam niyo ba na mali pala yun? Hindi pala dapat kayo naandito sa church para lang hindi alsin ng Diyos yung magandang bagay nangyayari sa inyo. So, ang sabi ni Satan sa Diyos, alsin mo trabaho ni Marley. Alsin mo nobya niyang maganda. Asan? Kung maganda ma. Ang sabi, alsin mo! Alam niyo sabi ng Diyos kay Satan? Ano sabi niya? Sige, papayagan kita. Naintindihan niyo ba yan? Humihingi ng permiso si Satan sa Diyos para magawa ni Satan yung gusto niyang gawin kay Job. Anong ibig sabihin nun? Sino ang nag-a-administer? Diyos o ang diablo? Diyos. Diba? So, pinayagan, inalis yung lahat ng mga bagay na ibinigay ng Diyos kay Job na wala lahat. And then pagkatapos, ang worst, nawala lahat, namatay ang kanyang mga anak, and then all of a sudden, nagkaroon siya ng sugat from head to toe. Ang itinala pa, yung babaeng asawa niya na daldalera. Alam niyo, minsan, ang galing ng Diyos yan, no? Ititira niya yung bumangerang asawa. Para makadagdag ng, hindi kaya pwedeng unahin na lang yun. At sabi daw na itinira, ay diba ha? Nanunokso talaga eh. Diba? Ang sabi ng asawa, ikaw ba naman? Hindi ka man nag-iisip. Kinuha na lahat sa atin. And then nagkasugat ka pa. Takwil mo na Diyos mo. Kasi mamamatay ka na. Ano na naman nasabi ni Job? Ikaw na babae na nagsasalita ng may kamangmangan. Ano sabi ni Job? Hindi ba tayo tatanggap ng masama? Ng mabuti? At
hindi tayo tatanggap ng masama sa Diyos? Anong ibig sabihin nun? Tinatanggap ni Job yung administration ng Diyos sa kanya. Alam niyo, minsan tayo, tinatanggap lang natin yung administration ng Diyos pag mabuti ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pero pagka masamaan, teka muna. Hiwalay muna tayo kasi hindi na maganda ginagawa mo eh. Pangit na eh. Alam niyo, yun ang isa sa kailangan nating maintindihan sa setup. Bakit may leadership? Bakit merong sumusunod? Alam niyo, sabi nga eh, hindi ka pwedeng maging leader na hindi ka muna natutong sumunod. So tayo po ay ina-administer ng Diyos. Si Job, ang sabi niya sa kanyang asawa, hindi ba tayo tatanggap ng mabuti at hindi tayo tatanggap ng masama sa Diyos? That is administration. Totoo po, hindi lahat naintindihan ni Job yung ginagawa sa kanya ng Diyos. Dahil kulang siya sa kaisipan. Ibig sabihin, ay limited yung kanyang kaisipan. Pero naintindihan niya, di ba sabi niya, yun, kanina pinakita ito, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Itong mabigat eh. Itong praise na ito. Blessed be the name of the Lord. Kailan sinabi niya yan? Nang mawala na sa kanya lahat ng kanyang tinatangkilik. Anong ibig sabihin nun? Pinagtitiwalaan ni Job ang administration na ginagawa ng Diyos sa kanya. And by the way, ilang taon ang inintay ni Job bago mapalitan yung lahat ng nawala sa kanya? Hindi maiksing panahon. Kaya minsan, mahirap nating maintindihan eh, di ba? Na we have to wait for so long bago ibalik ng Diyos yung nawala sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Job, ang sabi ng Bible sa atin ay pinagpala ng higit yung buhay ni Job kaysa nung dati. Bakit? He believes in the administration of God sa kanyang buhay. Providence. Alam niyo, kung maintindihan lang natin pagtiwalaan ang pangunguna ng Panginoon sa atin, walang mangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang. Alam niyo sa 1 Corinthians 10:13, di ba may nakalagay doon? Walang mga bagay na ibibigay sa inyo ang Diyos na hindi niyo kaya. Kundi ang kasama noon ay yung paraan para mabaka yung mga bagay na dadaan sa inyo. So, ang sabi po sa atin, providence, the government of God in the affairs of man. Hindi po nawala sa control ang Diyos nang magkasala si Eva at si Adan. Hindi nawala ang control ng Diyos nang si Matt ay tumigil sa kanyang pagtuturo. Akala kasi natin pag may nangyayari ng hindi magandang bagay sa atin, nawawala na yung control ng Diyos sa atin. Hindi po yun totoo. Kaya, tulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin ang katulungan tungkol sa providence of God. Alam niyo ba na ngayon ay NBA Finals na? Hindi naman ako nanonood nun eh. Ang mga tao dito eh talagang pag kami palabas ng ganyan eh, nawawala eh, nanonood sila. Alam niyo yan, ang sikreto dyan, 7 out of, 4 out of 7 yan. Ang gusto nila, pagka may laro, dapat may space para makapagpahinga. Di ba yung para makarecuperate doon sa hirap na ginawa nila. Sa baseball, ganyan din. Sa lahat ng sports, kailangan magpahinga, makarecuperate doon sa hirap na ginawa. Pero alam niyo ba, ang Diyos hindi nagpapahinga? Ang mga politiko, kailangan for certain period of time, pagka matatapos dapat yung kanyang pangunguna, then pwede siyang bumalik pagkatapos. Pero ang Diyos po, hindi niya kailangan ng pahinga. Yung pangunguna niya sa atin, hindi kailangan ng pahinga. Hindi nagpapahinga ang Diyos sa kanyang pangunguna sa atin. Alam niyo, ang isang problema sa mga
politician natin, mga walang ginagawa. Diba? Ang daming sweldo, ang daming perang dumadaloy sa kanila, pero walang mga ginagawa. Tulad sa ating Congress, ang daming congressman, wala man lang batas na ipasa. Pero ang Diyos po, sa kanyang providence sa atin, ang sabi sa atin, God knows nothing of weariness and emergencies. Alam niyo ba, ang isang magaling na leader pala, hindi nagugulat sa mga nangyayari. Kasi, meron na siyang, yung, ang tawag doon ay contingent plan. Ibig sabihin, pag nangyari ito, ito gagawin natin. Ang Diyos po'y gayon. Nang magkasala si Eva at si Adan, hindi nagulat ang Diyos. Meron siyang contingent. Doon pa lang sa Garden of Eden, di ba sabi, magpatay ka ng tupa, patigisin ang dugo, kuhanin ang balat, isuot sa kanila. Anong tawag doon? Contingent plan. Contingency plan. Ang ibig sabihin, di ba type yun ni Christ na mamamatay sa cross para iligtas ang tao? Nagulat ba ang Diyos? Hindi. Tayo mga leader, lalo tayo mga tao na leader, nagugulat tayo, meron palang ganito. Alam nyo kaya maraming madaling mamatay ang pastor? Kasi may mga nangyayari sa ministry na hindi nila inaakalang mangyayari. Wala silang kaisipan na mangyayari ito. Kaya nagugulat sila. Na meron palang ganitong, ayan, kaya nga pinapayo ko sa, ayan, lalo kay Max, Brother Ike, pinapayo ko sa inyo na dapat ihanda niyo sarili niyo sa ministry. Merong mangyayari sa ministry na hindi niyo inaasahang mangyayari pala. Kaya kailangan kahit paano, meron tayong contingency plan. Paano kung dumating itong ganitong mga bagay? Kaya, ang sabi po sa atin dito, ang Diyos po ay hindi nagugulat, walang emergency. Ang sabi sa atin, He is never at His wit's end. He always know what to do, how to do it, when to do it. Lahat po ay alam na ng Diyos because of His sovereignty. Siya po'y omniscient, alam niya ang lahat ng mga bagay, kaya walang gulat. Kung meron mong napakagaling na leader, Diyos yun. Alam nyo, pagka ang tao ay magaling, kalimitan may mga may mga blind spot yan. Magaling sa ganito. Pero, tanong mo sa other end nung leadership. Alam nyo, meron tayong mga strength na tinatawag sa leadership. Pero, hindi ibig sabihin wala kang weakness. Magaling ka lang sa side nito. Sana nga, yung mga leaders, tulad natin mga leaders, sana lahat ng area magaling tayo. Pero hindi totoo yun. Kaya nga kailangan natin ang iba. Dahil tayo pwedeng malakas sa ganitong area, paano itong area na ito? So kailangan po na maintindihan natin, bilang tayong tao, gusto man natin maging leader, gusto natin maging magaling na leader, pero marami tayong hindi nakikita. Ako, sa totoo lang po, ang goal ko maging magaling na leader. Pero alam ko, ang dami niyong nakikitang kakulangan ko. Okay? Kaya nga tayo ay kailangan magsama-sama dahil ang inyong pastor ang daming kulang. Okay? Kaya nga tayo ay atin pong hinihingi ang inyong pong cooperation dahil kinikilala ng pastor na ito, bagaman gusto niyang maging magaling na leader, hindi nangyayari yun dahil sa kakulangan niya. Pero ang Diyos, kung meron ng pinakamagaling na leader, Diyos yun. Kaya nga pwede nating sundin eh. Alam niyo, nakakatakot kay Duterte? May mga bagay siyang magaganda, pero marami rin siyang pangit na ngayon parang nakikita na natin eh. Paano mo susundin yan? Bagaman, tayo, sinasabi yan ng Biblia, na sundin natin siya, galang natin siya, totoo naman yun. Pero nakikita natin yung mga flaws, di ba? Yun lang magmura ka lagi sa media eh. Hindi maganda sa atin lang, hindi ba?
Lagi natin naririnig, nagmumuras siya. Diba yung bawal lang karaoke, samantalang siya alas 12, pinapakita nagkakaraoke siya eh. Diba? Diba yung sinisipulan yung ano, bawal din sa Davao. Eh siya mismo sinipulan yung ano eh. So, makikita mo yung leadership, may flow. May strength siya, pero meron din weakness. Pero ang Diyos po, ang sabi sa atin, of His administration, ang problema natin, yung coming administration. Di ba? Pauuwiin si Joe Masison. Bibigyan ng ano sa gobyerno, sa kabinete, yung Communist Party of the Philippines, lalagyan ng leadership. Okay? Ang sabi sa atin dito, may mga flaws. Pero ang sabi po sa Diyos po, wala. So, titingnan po natin, anong klase ba yung world na pinatatakbo ng Diyos? Number one, meron po dito diablo. Okay? Ang sabi sa atin, it has a devil in it. Ang mundo na pinatatakbo ng Diyos, it has a devil in it. Kaya tayo po, sabi ng Biblia nga sa 2 Corinthians 4:4, ano sabi? Ano nga? So, ang pinatatakbong mundo ng Diyos, may devil, in whom the God of this world, ang tawag pa ng Bible, God of this world, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Alam niyo, kung meron mang mahirap pangunahan, diablo. Diba? Ang sabi doon, gagawin ang lahat ng diablo para sirain ang plano ng Diyos. So, ang mundo na ito na pinatatakbo ng ating Diyos ay merong diablo. Pangalawa, meron din dito mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Ang sabi, carnal minds hates God. Romans 3:7. Because the carnal mind is enmity with God. Ang mga taong di mananampalataya, ibig ba sabihin, hindi sila naniniwala sa Diyos, walang kamay ang Diyos sa kanila? Hindi po. Ang mundo na pinangungunahan ng Diyos, may diablo, may mga di mananampalataya. Alam niyo, kung meron mang kaya mahirap sa atin, ang isa sa pinakamahirap, kaya mahirap tumayo sa katotohanan ng salita, mas marami ang di mananampalataya. Sa bahay natin, sa school natin, sa opisina natin, pero alam niyo, sabi, kahit yung mga di mananampalataya, pinangungunahan ng Diyos. Ibig sabihin, meron siyang administration. Okay? And then, ang sabi pa, pangatlo, anong pinangungunahan ng Diyos? Ang sabi sa atin, tayo. Hindi pa, meron pa pala. Fallen angels and demon spirits. Ang sabi sa Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Kaya nga tayo, hindi tayo makikipagbaka sa laman at dugo. Ang kalaban natin, evil spirits. Kaya meron pong evil spirits. Sabi, yan po ay naririto sa mundo. Okay? Kaya hindi tayo magtataka kung may mga untoward incident na nangyayari. Dahil may mga demon spirits. Pero ang evil spirits na gumagawa sa atin. Okay? At yan din ay pinangunguna. Natatandaan nyo ba yung sa Mark chapter 5, yung demoniac? Ano sabi ng Panginoon? Umalis ka sa kanya. Ang pangalan pa ano? Gideon. Legion pala. Legion. Hindi Gideon. Ang sabi, Legion. Pinaalis ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Yung administration, even sa evil spirit, nasa Diyos pa rin. Okay? Kaya ang sabi po, ito yung mundo. Pang-apat, ito na tayo. Okay? People in love with Him and delighting to do His will.
So, nakita nyo yung administration ng Diyos? Andyan si Satan, Diablo, andyan ang, sino yung isa? Fallen angels, andyan yung depraved men, yung mga makasalanan na tao, hindi ligtas, and then merong tayo. Okay? So, ibig sabihin, hindi nawala ng control. Hindi ibig sabihin, tayo lang ang mananampalataya, tayo lang ang ina-administer ng Diyos. Hindi po. Okay? Hindi po yun totoo. Lahat, yung administration ng Diyos ay naroon sa ating mga binanggit. Okay, so tingnan natin, ano yung nature ng administration ng Diyos? Una, it is mysterious. Everything seems to be in disorder and confusion. Di ba ang mundo natin ang gulo? Eh, paano sasabihin ang Diyos ay nandiyan? Ang gulo ng mundo natin. May giyera sa ibang bansa, may pinapuputok na mga bomba sa iba't ibang lugar, at marami ang namamatay. Asan ang kamay ng Diyos dyan? So, sabi sa atin, sa totoo po, ay yung pangunguna ay, ang sabi sa atin ay mysterious. Ang sabi po nga sa atin, men plan and work and yet are overruled by the infinite wisdom of God to His own praise and glory. Natatandaan nyo nga yung nangyari kay Jose. Ang sama ng mga kapatid niya, no? Pero, anong sabi sa last ni Jose? Nangyari ang lahat ng ito para sa kaligtasan ng marami. Ang ibig sabihin pala, nangyari ang lahat na mayroong direction ng Diyos sa kanila. Hindi naman nakaabot si Jose doon sa Egypt nang wala ang kamay ng Diyos. Hindi ba si kanina binanggit natin si Abraham? Ang tagal nagkaanak. At pagkatapos na magkaanak, sabi ng Diyos, ialay mo sa Moriah. Ang Diyos ang may sabi. Hindi kaya alam din ng Diyos na hindi talaga may aalay si Isaac kundi may papalit? So, anong sinasabi sa atin? God works in a mysterious ways. Marami siyang kagaling. Anong lugar niyo? Isabela. Paano ka nakarating dito? Kaya na, hindi mo alam. Pero, eto ka na. Nakilala mo si Jonah. Magdala mo si Jonah. Hindi mo akalain makakakuha ng isang Marley. And then si Marley, hindi mo akalain makukuha isang Jonah. God works in a mysterious ways. From Isabela to Laguna. Di ba ganon? From Japan to Philippines. Di ba? Hindi mo maintindihan kung paano kumikilos ang Diyos, di ba? Si Ami, hindi natin alam kung paano makakakuha ng asawa. Hayaan niyo ang Diyos. May plano ang Diyos. God works in a mysterious ways. Hindi lang natin alam yun pala nililid na tayo ng Panginoon sa isang bagay na para sa kabutihan natin. Kabutihan ba yung nawalan ka ng ganito? Diba si Job ganun eh. Sa pangagay nyo, madaling maintindihan ni Job na ito yung kalooban ng Diyos sa kanya? Hindi madali yun. Pero at least dumating yung pagkakataon na pinatunayan ng Diyos sa kanya that all things are working together for His own good. Lahat ng ito yung nangyayari para sa kabutihan mo. Mahirap lang maintindihan kasi hindi mo nakikita eh. Pero ang sabi sa atin, God's work in a mysterious ways. Si Michael, first time na kumanta. First time ba? Na kumanta na solo, no? Ano? First and last. Hindi! Basta, makita mo, sumunod ka lang sa plano. Meron kang, ako lagi ko sinasabi, this could be the start of something big. Matutuhan lang natin na maintindihan God's words in a mysterious ways. Di ba? Ano bang
maganda doon sa ginawa niya? Napapahiya sa kumanta. Minsan na wala pa sa tono. Natatawanan pa nga natin eh. Pero alam niyo ba na kung alam natin na ang Diyos ang gumagawa sa atin? Si Jem nga, sabi ko nga, hindi ko akalain eh. Ang galing na mag-gitara ngayon. Ang ganda ng boses. Samantalang nung makita ko yung ganyang kalit yan. Ginaganong pa niya hangin. Eh, ngayon si Jem, oh, hindi kaya dapat natin makita that God works in mysterious ways? Yes. Yung mga bagay na hindi natin nakikita pwedeng gamitin ng Panginoon, ginagamit ng Diyos na yun. Why? Because God works in mysterious ways. Maintindihan lang natin yung providence ng Diyos. Maintindihan natin na ang Diyos ang nangunguna sa atin at pwede natin pagkatiwalaan yun. Ano man ang nangyayari sa atin, kung minamahal natin ang Diyos and we do things according to His purpose, all things are working together for good. Diba? So, mysterious. Number 2, ang sabi sa atin, hindi lang mysterious. Ang sabi pa sa atin, providence is minute. 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 It covers all things. Minute, kasi yung minute, iba yun. Pero ang spelling, minute. Pero ito, minute. Oo, ang bigkas is minute. Yung bang maganda, minute. No. Providence is minute. Ang ibig sabihin, it covers all things, little things as well as great things. Alam niyo sa atin, ang binibigyan lang natin ng pahalaga, yung malalaking bagay na nangyayari sa atin. Hindi na natin napapansin yung maliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kayo ba ay nagpapasalamat? Pag gumigising kayo sa umaga, pinasasalamatan mo ba yung buhay na binigay sa iyo ng Diyos? Kalimitan, hindi na eh. Kasi automatic yun eh. Pag nagising ka, di ba? Kaya nga yung iba hindi na nananalangin sa pagkain eh. Kasi automatic yun eh. Di ba? Pero hindi nyo ba napapansin na kahit sa pinakamaliit na bagay, may kilos ang Diyos dyan? Kaya dapat yung lahat ng mga bagay na ginagawa, pinadadaan sa atin ng Panginoon. Kailangan makita natin na merong kamay ang Diyos dyan. Tingnan nyo, meron bang malaki na nakapuwing? Lagi sinasabi. Siya nagsisimula, sa maliit muna. Kaya ang Diyos po, nagsisimula yung administration ng Diyos sa inyo, simula nung kayo maligtas. Hanggang sa kayong mamatay. Ang kanina pinag-usapan natin, nagsimula sa ano yung una? Origination, and then operation, and then consummation. Ang ibig sabihin nun, simula ng ipinanak ka ng nanay mo, yung operation, nung maligtas ka, and then yung consummation, hanggang sa kamatayan mo, may kamay ang Diyos sa iyo. Diba? Sabi ng Bible, mahalaga sa paningin ng Diyos, even yung kamatayan ng kanyang mga banal. Ang ibig pong sabihin nun, hindi nawawala ang kamay ng Diyos kahit sa kamatayan niya. Kasi po, hindi naman natatapos ang buhay natin pag namatay tayo eh. Dadali pa tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, di ba? At mabubuhay pa tayo ng walang hanggan doon. So meron pa rin administration ng Diyos. So ang sabi sa atin, providence is minute. Ang ibig pong sabihin, sa bawat detalye ng buhay nyo, may kamay ang Diyos. Nag-aaral kayo ng K-12. May kamay ang Diyos dyan. Tumigil ka. May kamay ang Diyos dyan. Alam niyo ba na, di ba, ang pagmamahal daw, pag hindi ka namamalo, di ba, yung merong maling idea eh. Mahal ko anak ko, kaya hindi ako namamalo. Totoo ba yan? Sa Bible, hindi po totoo yun. Dahil, ang isa sa pinakamagandang pagpapahayag ng pagmamahal daw,
ayaw mong mapahamak yung anak mo, kaya pinapalo mo siya para maturuan siya. Hindi ba ganun ang Diyos? Anong ginagawa ng Diyos pag hindi kayo sumusunod sa Kanya? Sabi sa Hebrews, pinapalo ng kaunti. Dahil itinuturing tayong anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kung kayo hindi anak ng Diyos, hindi kayo papaluin. At hindi nyo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. So, ang sabi po sa atin, minute detail ng ating buhay, andyan ang Diyos. Yung pagkanta ni Jem, yung paggigitara niya, yung minute detail ng kanyang buhay, andyan ang Diyos. Yung pagtitinda natin, andyan ang Diyos. Paglalaban natin, andyan ang Diyos. Kaya nga, ang sabi, in everything we do, di ba, sabi ng Bible, in everything we do it in the name of the Lord. Dahil sa lahat ng yan, naandyan ang Diyos. Kahit sa trabaho andyan ang administration ng Diyos. As long na binibigyan natin ang pagkakataon ang Diyos gumawa sa atin, pangunahan tayo, God! Bagaman kahit na hindi kayo nasunod sa Diyos meron pa rin administration ng Diyos sa inyo. Ano yung administration ng Diyos? Tulad ni Jonah? Hindi siya sumunod sa Diyos. Anong administration? Ibinalik siya. Di ba? So, sabi po sa atin, minute. Ayan. His providence is microscopic as well as telescopic. Yung microscopic, yung pinakamaliliit na nakikita, di ba, pinalalaki. Yung telescopic, yung malayo naman, nakikita pa rin. Kaya sabi ng Bible, saan man kayo pumunta, kita kayo ng Diyos. Ang ibig kong sabihin nun, yung administration ng Diyos, nakakaabot sa inyo. Wala kayong pwedeng puntahan na hindi mapapangunahan ng Diyos. Okay, ano pa? Ang sabi po sa atin, God is in control of inanimate matter. Ano ba yung inanimate? Walang buhay. Alam niyo ba yung dagat pala? Kaya hindi lumalabas? Dahil kinokontrol ng Diyos. Ang sabi, ang mundo daw, ilang porsyento ng tubig? 80% lang. 75, 3/4 ng mundo natin tubig. Alam niyo ba kung hindi kinokontrol yung inanimate matters ng Diyos, lahat tayo lubog na? Lahat tayo siguro namatay na. Kung hindi kinokontrol ng Diyos yung inanimate matter. Walang buhay na mga bagay, kinokontrol ng Diyos para kayo mabuhay pa hanggang ngayon. Ganun po yung administration ng Diyos. Anong sabi? God suspended the earth upon nothing. Ano kaya kung tanggalin yung suspension ng Diyos sa paghawak sa mundo? Bumagsak ang mundo. Diba sa tribulation, diba ganun ang mangyayari? Tribulation ba yun? O yung, alam mo tribulation, yung babagsak yung mga stars? Tribulation yun babagsak yung mga stars. Ang stars mas malaki kaysa sa mundo. Kung babagsakin tayo, alam nyo bakit ang earth ay nananatiling ganun? Because of the administration of God. Bakit kayo nakakahinga ngayon? Because God is administering inanimate matters. Yung hinihinga nyo, inanimate matters yan, pero kinokontrol ng Diyos. Alam nyo ba, yung sobrang hangin, mamamatay din kayo? Yung kulang na hangin, mamamatay din kayo. Yung sobrang tubig, mamamatay kayo. Yung kulang na tubig, mamamatay kayo. Paano nangyayari yun? Meron pong control ang Diyos sa inyong inanimate matter. O yung sa mga inanimate matter. Kahit yung mga elements. Sino ba yung bata na bida sa yung kinokontrol yung elemento ng si Ang? Avatar! Kinokontrol yung hangin. Hindi totoo yun. Katang-isip yun. Pero ang totoo, merong Diyos na nagkocontrol sa lahat ng yan. Ano pa? Okay.
God controls the inanimate matter. God has control over irrational creatures. Ano ba yung ibig sabihin ng irrational? Walang katwiran. Tatandaan si Jonah? Inutusan ng Diyos, missionary sana Marley. Si Jonah ay missionary. Foreign missionary. Ayaw niya. Kaya ang ginawa niya, imbis na pumunta sa Nineveh, saan siya pumunta? Sa Tarshish. Okay, sige, kung gusto mong pumunta ng Tarshish, go! Pero alam nyo, pinatunayan ng Diyos na ang Diyos ay merong administration even sa irrational being. Yung pating, yung balyena ba yun? Malaking isda. Ang tawag doon ay shark, whale shark. Meron talagang libro akong nakita na yung whale shark nakalunok ng tao. Nahuli yung whale shark, binaak yung whale shark, buhay yung tao. Kulay ubi na lang siya. Kasi acid yung tiyan ng Ang sabi doon, anong ginawa ng Diyos? Yung irrational being o creature, walang isip. Instinct lang ang ginagamit. Pero nautusan ng Diyos. May itatapon dyan yung kapitan. Dyan sa lugar na yan. Pumunta ka ron, hintayin mong tumapon, ibuka mo bibig mo, alagaan mo hanggang 3 araw. At pagkatapos ng 3 araw, iluwa mo sa Nineveh. Ano nakakatawa no? Pero yun ang nangyari. Inuluwa ng isda si Jonah at ginawa yung inutos ng Diyos sa kanya. Why? Dahil ang Diyos may control even sa irrational being. Buti pa yung mga irrational being, walang katwiran, nasunod sa Diyos. Ang tawag sa atin, rational being. Alam niyo ba yan? Parang si Jonah ang irrational Pero sumunod siya. Natatandaan niyo si Balaam, si Balaam. Irrational being yung donkey. Ang hirap ng palakarin nun Pero nung pinalo ni Balaam, pinagsalita ng Diyos. Anong sabi ng donkey? Bakit mo ako pinalo? Siguro mamamatay kayo sa kaba. Kaya sabi ko sa asawa ko, huwag ko sa si Perry. Laging pinakausap pati si Miming Ingat-ingat ka, baka sumakot yan. Pag mamamatay tayo niya pag sumakot yan. Pero alam nyo, irrational being, controlled by God. Para lang sa inyo, para ipakita sa inyo na ang Diyos ang may control ng lahat ng mga bagay. Kahit ang mga bagay gagamitin para maintindihan natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kahit yung mga bagay na imposibleng mangyayari dahil gusto niya na makita nyo na meron kayong Diyos na dapat paniwalaan na makapangyarihan sa lahat. He has control over irrational being. Sana naman, kung kayo ay mga rational being, hindi na ipakita ng irrational being, gagamitin ng Diyos para ipakita kung anong dapat nung gawin. Yun nga po yung man's responsibility. Kaya nagsalita yung donkey kasi yung responsibilidad ni Balaam, hindi niya ginawa. Kaya yung God's sovereignty nangyari. Okay? So, ang sabi po sa atin, irrational being. Ano pa? Yung, natatandaan niyo yung plague sa Egypt. 10. 10 plagues. Huwag na, yun na lang ang palaka. Paano nangyari na yung buong swarm, yung karamihan ng palaka pumunta sa Egypt? Punta kayo! Isama mo mga kaibigan dyan po pag may tubig. Hindi kami makakatulog. Yung wak. Ganun, lakas. Sagutan sila. Ano pala yun? Bibi pala yun. May 3 bibi. Sa Egypt, sabi natin sa mga palaka, wag ko kung may leader. Leader ka. Punta kayo sa Egypt. Lahat ng bahay, puntahan nyo yung mga Egyptian. May isip ba ka?
Wala eh, ginagawa lang yan, yung may miswa. Tanggalin mo balat. Then, isang mo, ang sarap. Hindi lang magamit yan. Pero yan, ginamit ng Diyos, pumunta kayo sa Egypt. Kasi bahagi kayo ng plague na papadala ko. Langaw! Langaw! Pinadala sa Egypt, o punta kayo doon, mamasyal muna kayo doon. Pagkatapos, pagka si Pero ay nakulitan na, alis na kayo. Nautusan niyo ba lang, ha? Hindi. Hanggat maaari nga, patayin mo na lang yun, walang buhay eh. Pero inutusan ng Diyos, punta kayo doon. Kaya malangaw sa inyo, baka Diyos ang nagpupo sa inyo. Baka kayo ay tinuturuan ng Diyos na maniwala kayo na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Bakit may lamok? Kahit ang lamok, pag kinagat kayo na dengue kayo, mag-isip kayo, aksidente ba na nakagat kayo ng lamok at na-dengue kayo? Hindi po. Hindi po. May kamay ang Diyos dyan. Kailangan lang matutunan nyo anong itinuturo sa inyo ng Diyos. Lahat ng bagay nangyayari sa atin kasi may tinuturo ang Diyos sa atin. Bakit ka nawalan ng trabaho? Eh, ano po? Recession? Totoo? Hindi. May kilos ang Diyos dyan. Walang mangyayari sa inyo na walang lalo kung kayo mananampalataya. Mag-isip kayo. Kung may nangyayari hindi maganda sa buhay nyo, mag-isip kayo. Baka yung kamay ng Diyos na andyan na, hindi mo pa nakikita. Okay? Kaya, kahit yung irrational being, ginagamit ng Diyos para makita nyo na siya ay nasa control. Hindi kayo. Okay? Kaya, tulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin that God's providence control. Sabi, lahat ng ito. And then, God's controls extends to man. Ang control ng Diyos ay ine-extend sa atin. Both bad o both evil and good. Nung si Kristo po ay ipako sa krus, sa totoo po, hindi inutusan ng Diyos na patayin ng mga tao si Kristo. Pero yung providence, yung administration, hindi po pinatay si Kristo dahil inutusan ng Diyos na patayin si Kristo. Nag-manifest yung sinful nature ng tao at sila pumatay o pinatay nila ang ating Panginoon sa Kristo. Pero ang sabi, yung control ng Diyos ina-extend even sa masama at mabuti. Natatandaan niyo si Daniel nung itapon sa yungib. Sinong nag-akusa sa kanya? Sabi nila, yung mga naiinggit kay Daniel nila. Masasamang tao sila. Kaya si Daniel, hindi nakatanggi yung hari, itinapon sa yungib. Pero anong ginawa ng Diyos doon sa mga leon? Isinara yung bibig. At nung gabi, pagkatapos ng kinabukasan, tumawag ang hari kay Daniel. Sabi kay Daniel, nailigtas ka ba ng Diyos mo? At alam niyo ba, tuwa-tuwa yung hari na sumugot si Daniel. Sabi niya, ang Diyos ko, isinara yung bibig ng leon. Anong ginawa? Inihakong siya, iniahong siya doon sa yungib. Sinong tinapon? Yung mga nag-aksa sa kanya. Tikong ba yung bibig ng leon? Nung itinapon yung mga tao? Hindi po. Bukang-bukang ganyan, tama. Buo eh! Buo! Buo. Exaggeration yun. Inupos sila. Anong sabi ng Bible? Bakit? Ang Diyos ay ibinuka ulit yung bibig ng mga leon at pinatay yung mga tao. God is in control or extend His control on men, both good and evil. Kahit sa masama, ang kamay ng Diyos na andyan. Kaya sabi ni David, huwag kayong maiinggit sa gumagawa ng masama. Ang sabi nila, pinagpapala. Hindi. Na lumalago yung kabuhayan. Huwag kayong mainggit doon dahil isang araw ang kamay ng Diyos dadating sa kanila. Huwag kayong mainggit. Okay? Kaya sabi po sa atin, God's providence. Sana mahaba pa, pero tapusin na natin. Pero,
Sabi po sa atin, God's providence. The government of God sa kanyang creation. Ang conclusion of the matter is, hindi nawawala ng control ang Diyos sa atin. All things are working together for good to them that love God and are called according to His purpose. Tayo po'y manalangin.